One time nahuli ni babae si best friend ko na may ka-chat na ibang babae at dun na turn off siya sa best friend ko at nasaktan siya. So ano ginawa mo, pre? Kinomfort mo? Kinomfort mo, no? Kinomfort mo, no? So ako naman bilang kaibigan din ng babae, kinomfort ko siya. Yo, magbabasa lang tayo ulit ng email mga pre. Ang sabi sa atin dito, sa akin nagkagusto yung dinidiskartehan ng best friend ko. Hello TPC, sabi niya, gusto ko lang sana ikwento ito sa buong mundo. Please hide my identity. May best friend kasi akong may dinidiskartehan na babae at sa akin nagkagusto yung babae. Pogi naman pala nito yung tropa eh, di ba? Pogi, pre. Nakilala lang namin ng best friend ko yung babae sa group chat at inad lang namin ng tropa namin. Yo, sa totoo lang maging mapanghusga sana ako no, na ano ba tong henerasyon na to, di ba? Ano tong random na pag-a-add ng kung sinong nakita nila sa group chat at bakit may group chat kayo na anong klaseng kawalan ng social life yan? Wala ba kayong friends in real life na umaasa kayo sa interaction sa mga ganyang group chat? Then na-realize ko no, nung bata ako mga pre, nung kabataan ko, nung panahon ng Friendster days, no, meron kaming tinatawag na clan. Meron kaming tinatawag na clan kung saan nakatago kami sa mga code names, di ba? Tapos ito yung panahon ng dikipad pa yung phones, tapos nagko-communicate kami via text, pre. Husgahan ko sana yung activity na ginagawa nyo, no? Pero looking back, mas safe pa nga yung ginagawa nyo. Kasi at least sa FB, kita nyo yung picture ng kausap nyo, no? Dati, wala, pre. Lalandi ka base lang sa code names at galing makipag-usap ng isang tao, no? Tapos magkakaroon kayo ng grand eyeball, di ba? Tapos doon mo lang makikita yung nilalandi mo na si codename Fruitalicious. Tapos ma-realize mo no, na hindi mo gusto yung version niya in real life, no? Dahil sa text ang ganda niya or ang pogi niya, no? Tapos sa real life, di ba? Well, anyways, Jeje days, diba? Kakaiba. So yun, sabi nila, nakilala lang daw nila yung babae sa group chat, inad lang din daw nila magtropa, hanggang sa naging kaibigan na din namin yung babae. Alam ko na dinidiskartehan na ng best friend ko yung babae, at ako, support din ako sa kanila. Tapos, lagi din kami nagchat-chat ni babae kasi friends din kami, pero hindi ko siya dinidiskartehan kasi alam kong dinidiskartehan na siya ng best friend ko. Well, I don't know about that, bro. Ako sa totoo lang, no, regardless kung may mali siya o wala, hindi ko na lang sana kakausapin to, no? Kasi laging may certain level of interest, no, sa pakikipag-usap sa opposite sex mo. Hindi naman sa sinasabi ko na bawal maging magkaibigan ng dalawang babae at lalaki, di ba? Pero usually, lalo pag ganito na single kayo parehas technically, di ba? Hindi pa naman sila ng best friend mo tapos nag-uusap kayo. May certain level of interest doon sa kausap mo, no, para magka-chat kayo. Unless nagchat-chat kayo sa mga bagay na, alam mo yun, walang kwenta. Kunwari, nag-chat lang siya sa'yo na, uy, palink naman na binili mong charger sa Shopee, no? Yun, sasabihin ko, yeah, wala siyang mali siya, no? Kung sa mga ganung levels lang kayo nagchat-chat. Pero, yung pag-uusap na legit, conversing with this person of the opposite sex, may certain level of interest lagi, no? Para mag-spark up yung conversation. Lalo na kung nagtutuloy-tuloy yung conversation, Hindi man siya borderline na dinidiskartehan mo siya, no? Wala mang hint doon sa mga message mo na nagpapakita ng interest mo sa kanya. Pero the conversation itself, no? Minsan, doon mo na makikita na meron kayo interest sa isa't isa, regardless ng mga tinatopic nyo. So yeah, kind of fishy siya sa akin, pre, no? Sa totoo lang. Pero ayoko manghusga, diba? Ayoko manghusga. Tuloy natin mga pre. Lagi kinukwento ni best friend sa akin kung gaano sila ka-sweet ni babae. Kasi lagi akong tanong ng tanong sa kanila kasi first time ko na makitang ma-in love yung best friend ko. Yo, supportive motherfucker naman pala to si tropa, pre. At medyo nagseryoso sa isang babae kahit alam kong fuckboy at babaero siya. One time, nahuli ni babae si best friend ko na may ka-chat na ibang babae at dun na turn off siya sa best friend ko at nasaktan siya. So ano ginawa mo, pre? Kinomfort mo? Kinomfort mo, no? Kinomfort mo, no? So ako naman bilang kaibigan din ng babae, kinomfort ko siya. Tangina, ang predictable mo, pre. Yeah, oh my God. Siyempre, kaibigan din kami at lagi din kami nag-uusap eh. Oh my God, bro. Para sa alsada kayo lahat, no? Itong mga involved sa story to, para sa alsada kayong lahat, pre, sa totoo lang. So, lagi namin pag-uusap ni babae, lagi din kami nagkikita tuwing vacant kasi malapit lang din naman yung school namin. Come on, get the fuck out of here, ho! Hindi yung babae sinasabihan kong ho, ikaw. At yun, umamin din siya sa akin ng ilang weeks at may nangyari din sa amo. Oh my God!
my God! Kung ano-ano pa sinasabi mo kanina na supportive best friend ako, no? Kinakausap ko lang yung babae, no? Kasi tropa na rin namin. Ako, masaya ako para sa best friend ko kasi first time ko siya makita ma-in love, di ba? Tapos yung babae. Noong una sabi ko friends lang talaga ang mabibigay ko sa kanya kasi alam kong may masasaktan talaga akong kaibigan, which is yung best friend ko. Sa lagi namin pagsasama ni babae, unti-unti din nahulog yung loob ko sa kanya. Oh shit, so, sino makakahula nun, no? Who would have guessed na mahuhulog ka sa kanya, di ba? Iba kasi siya mag-treat sa akin para kami magjowa. Ngayon ko lang talaga naranasan na proud at hindi ako kinakahiya ng babae. Kahit sa public place pa. Panis talaga lahat ng mga ex ko sa kanya kasi hindi niya ako kinakahiya at minamay-day niya ako sa mga gala namin. Di tulad ng mga ex ko na niloloki lang ako, hayop. Oh my God, where's the best friend? Nasaan na yung best friend sa letter mong to, pre? Ito na ata yung kasunod. Pero yun na nga, sa pagkikita namin ng patago, nalaman ng best friend ko na dinidiskartehan ko na yung babae niya at yun na, nagalit yung best friend ko. Dumating na ako sa punto na hindi ko alam kung sino sa dalawa ang pipiliin ko. Come on, bro. Sa totoo lang, this is an easy choice, no? Kasi hindi ko masabi na best friend mo to, no? Tapos nagawa mo to sa kanya in the first place, diba? Hindi mo nagawa maging honest sa kanya sa umpisa pa lang, no? So, hindi ko masabi na best friend mo to. Baka siya lang yung frequently na nakakasama mong kaibigan, pero hindi ko masabi na ano to best friend activity to diba? Kasi kung best friend ka niya, no? Ikaw na yung best niya, then, man, anong klaseng collection of friends yung meron siya, diba? Kasi not gonna lie, you did some shitty activities here, no? Kasi feeling ko yung ganitong bagay, no? Nadadaan naman sa communication, Yo, pre, na-turn off siya sa'yo kasi basura yung ginawa mo, di ba? At sa totoo lang, ayaw niya na sa'yo. So, ako, lately, nagkakaroon ako ng interest sa kanya, pre. Pwede ko ba i-pursue to, di ba? Okay lang ba? May mga taong open-minded sa ganun, no? Lalo pa kung close na close kayo, di ba? Kung masaya siya sa kasiyahan mo, baka sinuportahan nyo pa isa't isa. Well, madali lang siya sabihin lagi in theory, pero siguro, mahirap nga siya i-pull off in real life. Hindi naman lahat ng tao ganito ka-komportable. Maging honest sa mga bagay na ginagawa nila. So, yun na nga, nagalit na raw yung best friend niya, no? Sabi niya dito, dumating na ako sa punto na hindi ko alam kung sino sa dalawa ang pipiliin ko. Natatakot din kasi ako iwan yung babae kasi sobrang unique niya. Wala talaga ako mahanap na babae na katulad niya. Kahit babaero ako, oh my God, you piece of shit, bro. Siya lang talaga yung nag-treat sa akin ng tama at tanggap niya ang Pasko kung gaano ako kagago na lalaki. Hindi niya ako pineperahan, gumagastos siya para sa sarili niya at minsan ako pa nililibre niya. At balik tayo sa best friend ko, matagal ko na talaga yung kilala. Kasama ko siya palagi gumala, uminom at mangbaba. Oh my God, bro, come on. Huwag mo na piliin yung best friend mo, pre, no? Kasi obviously, tinotolerate niyo yung isa't isa sa mga piece of shit na activity. Or siguro iba na lang yung perspective ko dito, no? Kasi 29 na ako, no? Wala na ako sa age na, alam mo yun, hindi na ganyan yung mako-consider kong best friend para sa akin, no? Although nakasama ko naman dati uminom yung mga tropa ko, di ba? Pero at some point ngayon, eto sa stage ng buhay namin na to, no? Ina-encourage ko yung mga kaibigan ko na bawasan yung pag-iinom, di ba? Kung hindi ko sila ma-encourage na bawasan uminom, mag-pursue kami ng hobby na, alam mo yun, healthy para sa katawan at sa utak, pre. Pero kung bata pa kayo, di ba? Nasa stage kayo na ganito na yun yung bond nyo, di ba? Mag-inom, mambabae, di ba? You do you, pre. Buhay mo yan. Pero para sa akin, no, yung pagkakaibigan na centered sa ganitong bagay, unless ma-outgrow nyo yung mga bagay na to, no, tapos talagang makisig pa rin yung connection nyo, no, talagang nagkakabond kayo sa iba't ibang bagay bukod sa mga ganitong mga degenerate activities, diba? Masabi kong best friend mo nga siya. Pero kung sa ganitong bagay lang kayo nagtutugma, yo, I don't think this friendship is that valuable, pre. Sabi na dito, hindi ko ina-expect na darating kami sa punto na mag-aaway kami dahil lang sa isang babae. Gusto ko sana i-cut off yung babae kasi di na kaya ng konsensya ko, ayaw kong masaktan yung best friend ko dahil mahalaga siya sa buhay ko. Tinuring ko na rin siyang kapatid pero naging peke akong kaibigan sa kanya. Alam kong di mo ako mapapatawad sa mga pagkakamali kong nagawa sa'yo. Tapos weirdly, doon na natapos yung email niya, no? Usually may closing na maganda yung ganito eh. So yun lang, TPC advice naman. Talagang pinutol niya na doon. Ni wala man lang period, pre. So ito yung masasabi ko dito, pre. Hindi ko alam kung anong level of maturity yung meron kayo ng nung best friend mo. Pero kung best friend ka niya, and all he wants is the best thing for you, di ba? I-communicate mo na lang sa kanya siguro ng honestly itong nararamdaman mo. Yo, pre, sa totoo lang, nakakonsensya ako sa ginawa ko sa'yo, di ba? Gusto ko humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Hindi ako naging tapat sa'yo sa nararamdaman ko. Tapos may ginawa ako sa likuran mo. Binembang ko yung type mo.
Alam mo kung medyo piece of shit yung nagawa ko, pero pre, seryoso kasi ako dito sa babaeng to, no? Tapos yung chance mo naman, pre, hinayaan mong makaalis eh, di ba? Nagkaroon ka ng chance, nagustuhan ka naman ng babaeng to at some point, pero wala eh, na-turn off siya sa'yo eh, kasi kupal ka eh. I mean, kupal tayo parehas, pero yung sa'yo, nahuli kasi, di ba? Kaya, alam mo yun, nawala na yung chance mo, baka pwedeng irespeto mo naman tong chance ko. Kasi sa totoo lang, ayoko mamili, di ba? Sobrang hirap para sa akin. And most likely, tainted na rin naman yung pagkakaibigan nyo. No? Hindi naman na makokorek yun ng paikipaghiwalay dito sa girlfriend mo ngayon. So, sa totoo lang, ano yung pangit ng pagkakakompose mo dito sa message mo, no? Parang nakaka-devalue yung mga terms, eh. Si babae, ng babae ko, ng babae niya. Although nagsabi ka naman ng mga sweet na bagay dito na, alam mo yun, iba yung naramdaman ko dito sa babaeng to, yung pagka-mention mo lang lagi sa kanya, no, parang hindi naman ganun ka nagpapahalaga sobra sa kanya. Wala lang, siguro yung sentence structure mo lang, no, yung pag-uusap namin ni babae, si babae, inad ni babae. Oh my God, bro. Hindi ko ina-expect na darating kami sa punto na mag-aaway kami dahil lang sa isang babae. Well, kung ganyan naman pala yung pananaw mo dito sa babaeng to, no, na lang siya, pre. Let go mo na lang siya. Hindi ko sure kung capable ka ba magpahalaga, no? Hindi ko sure kung capable ka ba magpahalaga ng feelings ng best friend mo o ng isang tao mismo, di ba? I don't know, bro. Hindi ko lang trip gaano yung vibe mo, no? Paramdam ko tuloy bata ka pa, no? O kung hindi ka man bata, medyo isip bata ka pa, pre, on how you treat things. Pero yun lang naman, no? Siguro ang huli ko na lang masasabi, hindi ko alam yung ma-advise ko sa'yo specifically sa sitwasyon na to, no? Bukod sa maging honest ka na lang sa nararamdaman mo, no? Pero kung meron pa akong magiging other advice para sa'yo, mag-reflect ka, no? Kasi you seem to be like a piece of shit person, pre. Tapos parang hirap ka maging honest, no? Tungkol sa mga intentions mo sa buhay. Chinachat ko si babae, no? Supportive lang ako bilang best friend, pero nung nawalan na ng chance yung best friend ko, pumasok na ako sa eksena. Base dito sa email mo, no? Para kang isang tao na, alam mo yon, you will do what you wanna do dahil dito ka sasaya sa bagay na to, and yeah, that's some selfish shit, pre. Itong sitwasyon mo list of your problems, pre, no? Pag hindi ka nag-reflect sa sarili mo na, yo, napakarami kong piece of shit na gawain sa buhay. Hindi lang to yung sitwasyon ko, no? I'm actually a shitty fucking person. At yun na may episode na to, mga pre. Sheesh.